They traded their 2029 first-round pick in the Luka Doncic deal. Then last night, the 20 Inasahan ng lahat na tapos na yung pag-aantay ng Lakers sa matagal na nilang pinoproblema. Pagdating sa kanilang roster ang isang sentro after nakuhain sa isang major trade itong si Mark Williams para naman dito kila Kinnick at Cam Reddish. Pero wala pang isang linggo mga pare ko, binawi nga nitong Lakers ang deal na yan. So after ng blockbuster trade nitong Lakers dito kay Luka at AD, sunod nga na hakbang ng mga to na ginawa ang major trade nila para makakuha ng isang sentro. At itong sila Dalton Kinnick at Cam Reddish yung naugnay dito sa trade na yan para makuha lang sa Charlotte Hornets itong center na si Mark Williams. Sobrang ganda talaga ng naging movement na to ng Lakers mula sa pagkuha nila sa isang elite guards at di lang yan mga pare ko dahil isang star player itong nakuha nila sa trade na si Luka. Alam na talaga natin yung susunod na hakbang ng Lakers kumuha ng isang center na magbabalanse nga sa kanilang frontcourt defense, lalo't itong si Luka masyadong mababa nga raw ang defensive skill at pinakawalan naman nila sa trade na yan itong si AD na isa sa mga main defensive player nila. Kaya saktong-sakto nga raw sana yung pagkuha nila sa trade dito kay Mark Williams lalo't hindi naman na nila gaano magagamit itong rookie na si Kinnick, lalo't meron na silang Luka and Reeves na maghahati sa parehas na role at nakabalik na rin sa Vanderbilt. Kaya parang good move na nga rin daw talaga na binitawan nila itong si Cam Reddish. But in the end naging isang nightmare para sa Lakers yan dahil after ng trade nila sa Hornets lumabas agad yung report na mismong Lakers ang pumutol sa potential trade na ginawa nila dito kay Mark Williams dahil nga bumagsak ito sa physical test na ginawa ng Lakers na dahilan naman kung bakit agarang naputol nga ng Lakers ang trade na to sa Charlotte Hornets. Sa totoo lang mga pare ko sobrang laki nga talaga ng interest ng Lakers sa sentro na to ng Hornets, lalo na yung pagiging defensive player nito. Kaya sila mismo yung kumuha ng trade deal para dito sa Hornets acquiring itong si Mark Williams. Di lang yan dahil talagang pinakawalan nila yung mga asset players nila tulad nitong si Kinnick at Cam Reddish kasama yung future draft consideration nila. Isa rin sa mga major trade nga to na ginawa ng Lakers sa nangyaring trade deadline. Dahil ang focus nga talaga ng mga to ngayon ay makakuha ng isang sentro na magpapalakas sa kanilang frontcourt defense. Ang laking impact na rin yung nawala sa Lakers dahil sa naudlot na trade nitong si Williams. Lalo na ngayon na binitawan nila yung isa sa mga defensive center nila na si AD na isa sa sentrong inaasahan nga nila ngayong season. Kaya ang laki rin talaga ng nasayang na expectation ng Lakers dito kay Mark Williams. But sadly hindi nga ito natuloy mga pare ko. At mas kinakailangan nga ngayon itong Lakers na makahanap nga raw ng iba pang mga trade option o free agent para mapalakas yung frontcourt depth nila. And for sure mga pare ko na hindi pa rin ligtas sila Kinnick sa trade na gagawin na to ng Lakers if ever lang naman na gumawa pa rin yung mga to ng trade. Or pwede rin maging safe yung mga to kung mas pipiliin nga ng Lakers na kumuha lang ng isang free agent players na magagamit nila ngayon. Dahil yan na nga lang talaga yung kulang sa roster nitong Lakers, makakuha ng isang veteran center for depth front defense sila. Kaya ngayon paniguradong gagawa pa rin ng hakbang ang Lakers para sa sentrong kakailanganin nila. Hindi na rin masama mga pare ko na binitawan nga raw nila sa trade itong si Mark Williams dahil malaking problema yung physical issue nito sa paglalaro sa Lakers. Lalo't siya yung magiging frontliner pagdating sa depensa sa gitna ng LA Lakers. Isa sa mga major trade to ng Lakers mga pare ko na inasahan ng lahat na magiging pabor sa Lakers ang trade na to dahil sa pag-acquire nga dito kay Mark Williams. At tapos na yung problema nila pagdating sa frontcourt at ngayon nga mukhang magkakaroon pa ng mas malaking problema itong Lakers sa pagbitaw nila dito kay Davis na sentro nila at ngayon wala pa silang nakukuhang kapalit nito sa role. Malakas talaga ngayon ang Lakers pagdating sa opensa lalo't nakuha na nila at naugnay sa roster itong si Luka. Pero yun nga hindi nila nasagot yung malaking problema nila sa pagbaba ng defensive rates nila. Lalo na ngayon na mas lalo pang bababayan dahil sa pagkawala nitong si AD. Kaya panigurado nga raw ngayon pa lang patuloy yung paghahanap ng Lakers sa trade na to na magbibigay sa kanila ng isang center.